Mga kaibigan, mga ka-John Henry, habang abala tayo sa ating pang-araw-araw na gawain, dito po sa ating bansa, abay muling nag-abiso ang buong mundo dahil parang domino effect ang nagaganap ngayon sa gitnang silangan. Hindi lang isa po, kundi sunod-sunod na krisis ang sabay-sabay na sumasabog mula sa mainit na usapan sa Strait of Hormuz sa mga patuloy na pag-atake ng mga Houthi sa Red Sea hanggang sa muling pag-init ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Kaya sa video ito, himayin natin isa-isa kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating pong lahat. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Mga kaibigan, simulan po natin sa pinakamainit na balita tungkol sa Strait of Hormuz. Alam nating napakahalaga ng daanang ito dahil dito dumadaan ang bulto-bultong supply ng langis sa buong mundo. Magandang balita sana dahil ayon sa Foreign Ministry ng Iran, nagkasundo na raw sila ng bansang Oman sa mga tiyak na coordinate para sa isang ligtas na ruta ng paglalayag. Nagpahayag pa ang mga optimismo si US President Donald Trump na baka malapit na silang magkapirmahan ng kasunduan. Pero teka muna, mga ka-John Henry, meron pong twist. Nilinaw ng Iran na bagamat may kasunduan sila sa Oman, binalaan nila ang mga tinatawag nilang third parties. Isang malinaw na patutsada sa Estados Unidos na huwag makisawsaw o mangistorbo. Sabi pa nga ng Tehran, kahit buksan ang ruta, hindi ibig sabihin ay 100% ng ligtas dahil diyan pa rin daw ang banta ng naval blockade at mga hakbang ng Amerika laban sa kanila. Pangalawa po, sa Red Sea at Gulf of Aden, ang patuloy na pag-atake ng mga Houthis. So habang sinusubukang ayusin ang sa Strait of Hormuz, lumipat naman ang karahasan sa Red Sea at Gulf of Aden. Sunod-sunod na tinatarget ng mga Houthi rebels sa Yemen ang mga oil tanker ng Saudi Arabia. Kabilang narito po ang tanker ng Wafa malapit sa Yanbu Port. Bakit nila ginagawa ito? Dahil mula nang isara ng Iran ang Strait of Hormuz, ang daungan ng Saudi sa Red Sea ang naging pangunahing labasan ng kanilang krudo. So dahil po dyan, pinupuntirya na rin ngayon ng mga Houthi ang hilagang bahagi ng Red Sea para tuluyang parahin ang transportasyon ng langis. Hindi pa nagtatagal ay may naiulat ding pag-atake sa isang barkong pandagat na nagdulot ng matinding pangamba sa mga kumpanya ng pagkabarko at pandaigdigang kalakalan. Pangatlo po, Israel, Lebanon at ang Rome talks. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang nangyayari sa lupa habang may nagaganap na diplomatikong pag-uusap sa Rome, Italia, na pinangungunahan ng US para ayusin ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Biglang sumabog muli ang karahasan. Nagbaba ng mga bagong evacuation warning ang militar ng Israel at naglunsad ng precision strike sa timog ng Lebanon. Ang dahilan ng Israel, isang malinaw raw na paglabag sa umiiral na tigil putukan ang ginawa ng grupong Hezbollah. Kaya sa kabila ng mga usapang pangkapayapaan sa ibang bansa, patuloy pa rin ang putukan sa ground level. Mga kaibigan, mga ka-John Henry, ano ngayon ang ibig sabihin
nitong lahat. Ganito kasi ang ating makitang realidad. Una, ang laro ng diplomasya ay may hidden agenda. Nakita natin na kahit may usapan sa Oman o sa Rome, ang bawat bansa ay nag-iingat na huwag magmukhang mahina. Si Trump ay nagmamadaling may pakita na kontrolado niya ang sitwasyon para sa ekonomiya ng US. Habang ang Iran naman ay nagmamatigas sa publiko habang lihim na nakipagnegosasyon. So sa pangyayaring to, ano po ang dahilan ni Trump? Ni President Donald Trump? Bakit nagmamadali si Trump? Dahil nakasalalay dito ang ekonomiya at ang kanyang popularidad. Malaki ang panggigipit sa kanya ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina sa Amerika. Lalo na't paparating na ang kanilang midterm elections. Kailangan niyang may pakita na kontrolado niya ang sitwasyon para hindi bumagsak ang tiwala ng mga botante sa kanyang administrasyon. Pangalawa, ang kawawang sitwasyon ay sinasamantala ng kanyang mga kritiko. Siyempre, hindi pinapalampas ng kanyang mga kalaban sa politika ang pagkakataong ito. Ginagamit nila ang mataas na presyo ng bilihin at gas bilang bala para ibato kay Trump ang sisi na di umano ang kanyang mga desisyon at patakaran sa gitnang silangan ang nagpapahirap sa mga ordinaryong Amerikano. Habang piyapaboran paraw ang mga malalaking kumpanya ng langis. So yun nga po sa mga pangyayari ito, ang ekonomiya ng mundo ang tunay na naiipit. Tanda natin kapag nagkaipitan sa Strait of Hormuz at Red Sea, ang unang maapektuhan ay ang presyo ng krudo. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, direkta itong dadanak pababa sa ating mga lokal na bilihin, pamasahe at kuryente dito po sa Pilipinas. Pangatlo, ang gulo sa gitnang silangan ay parang web ng gagamba. Ang bawat galaw sa Lebanon o Yemen ay direktang konektado sa malaking labanan ng impluwensya sa pagitan ng US at Iran. Kaya't hanggat hindi nagkakasundo ang dalawang bansang ito sa ugat ng problema, asahan po natin mga kaibigan na abot at mararamdaman pa rin natin ang epekto nito sa ating pong mga bulsa. So, napaka-critical na mga panahong ito, mga kaibigan, mga ka-John Henry. Kayo po ba? Naniniwala ba kayong matatapos na ang gulong ito sa pamamagitan ng mga kasunduan o mas lalala pa ito? Iwan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat. Ito po si John Henry, dito po sa John Henry Global Balita. Marami po salamat. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod.